The UAAP fans are still talking about that historic win by the UP Fighting Maroons. The new kings of UAAP men's basketball. The champions from Diliman, the University of the Philippines, Fighting Maroons. Kaya naman, there is no better way to kickstart this show than hearing from the champions themselves, their journey, their companions, and the in-betweens that led them to the crown. This is The Bounce. I'm Doreen Soy Baguio, and with me are Harold Alarcon, Carl Tamayo, and JD Kagulangan. Maayong adlaw! Mayang adlaw. So, first game ng season 84, first time nyo playing as Fighting Maroons, right? Yes. And for Carl and Harold, first time nyo sa men's basketball division. How did it feel na maglaro na wala pang fans? Nung una, okay lang naman kasi parang sanay kami sa training, walang tao. Mas okay sa amin. Mas okay para sa'yo? Mas okay para sa akin kasi shy type ako eh. Kahit type ko to siya. Shy type ka pala ng bad. Ah, Shy type ka pala. tas ayun, okay lang naman. Tas parang energized kami kasi yung bench namin mas malakas pa minsan sa crowd eh. Parang doon kami nagkukuha ng intensity. How did it feel naman nung bumalik na yung fans? Bagong adjustment. That was game against Adamson, di ba? First time merong fans. Alam mo yun, mas ganado ka, mas, alam mo yun, mas motivated ka na may panalo para sa mga nanonood. So, yun, masaya siya nung nagka-crowd na, and then unti-unti nag-a-adjust na rin kami. Kasi iba rin yung situation pag may crowd, iba rin yung wala. Hindi natin pwede hindi pag-usapan yung last day of the elimination round where you guys ended Ateneo's 39-game win streak. Ano feeling nun? To be a part of that? Sobrang sarap. Sarap sa pakiramdam. Nung practice namin nung the day before nun, sama talaga. Sobrang wala sa tawanan lang. Parang kami, ano ba kalaban natin na Ateneo, di ba? Pero pagdating dun sa MOA, iba yung focus ng team eh. Nandun yung gusto talunin talaga. Tapos nung nandun kami sa loob ng court, iba eh. Tapos yung may crowd pa, UP community. Sobrang daming tao. Pampa-humble lang, pampa-exciting ng game pa. Sabagay, papunta pa nga tayo nun sa Exciting part. I'm curious, would you say na yung bubble, mas nakatulong siya para maging close kayo? Oo naman, kasi pag hindi bubble, hiwalay-hiwalay kami. Magkikita na lang kami sa court. Pero pag sa bubble kasi, sabay-sabay kayo kakain, mag-aayaan kayo kasi wala nang may ibang kasama eh. So yung bond na na-create dahil sa bubble, malaking bagay yun. Kasi nakikilala namin yung isa't isa off the court, hindi lang puro on the court. So, yung sobrang laking bagay niya para sa amin. Okay, so kanina, nakwento nyo yung nangyari first game of the finals. Punta tayo sa second game. So, nakita ko yung mukha niya nun after the game. Pero di ko masyado nag-gets ano yung emotions behind it. Carl, lalo na ikaw. Your face after game 2. Actually, yung frustration nandun eh. Kaya, I mean, one game away ka na lang para makuha yung championship, tapos natalo pa. Nalungkot ako, pero alam mo yun, tapos na yun eh. You need to kalimutan yun, and then kunin mo yung mga bagay doon na pwede mong dalhin sa game 3 para may panalo yung game 3. So, yun lang. Normal naman malungkot nung game na yun. But, Bawi. Doon na tayo sa exciting part. Game 3. Final game. Ano yung feeling mo pagising sa umaga? Siyempre, nandun ka na eh. Huling game mo na. So, ano pa ba, lalagay pa ka pa ba ng doubt sa sarili mo or sa team mo. So, pumunta ako rin na talagang lalaban ako hanggang dulo. So, yun naman. Buti na lang may JD Kagulangan kami. May Harold Alarcon kami. May Malik Diouf kami. Okay, so another notable thing that happened in Game 3 was bumalik si CJ on the floor. Yun yung hero talaga, no? Si Rizal. Nakakano talaga. Saludo. Ganun ko talaga siya. Saludo talaga ako eh. Iba talaga. And then now, nalaman namin ACL palaga. So, I mean, gaano kahirap yun. Gagawin mo yung pain na titiisin mo ron nung game na yun. So, I mean, sobrang thankful lang namin sa teammates namin. Yeah. Simula sa pinakabata. Sabay tayo. CJ, kung nanonood ka man, thank you talaga.
Oh, thank you, CJ. Get well. Okay, so na-mention mo kanina yung overtime. Naalala niyo pa ba kung ano yung sinabi sa inyo before going to overtime? Nung start na overtime, parang naisip ko parang sa amin na to eh. Bigay to sa amin eh. Parang doon na nag-start yung mindset. Actually, lumamang pa yung Ateneo nun eh. 5 points. 5 points. Doon na pumasok si JD. Ayan, pag-usapan natin ang iyong cash money moment. Kailangan taking on himself. The Dark Ages of UP are finally back into the light with that shot. Nung pinasa sa yung bola, alam mo papasok. Hindi kasi nandun na yung tiwala talaga ni Coach. Eh. Ang plano ko dapat nung isa pa, titira ko. Eh kaso umangat si Kwame. Nakita ko si Mali. Tapos nung last shot, yun na rin. Kasi wala rin naman eh. Overtime, kundi panalo yung papupuntahan namin nung tira ko na yun. So, yun nga. Kahit sinong player naman talaga. Kayang gawin yung shot na yun. Pero iba pa rin siya. Iba-iba rin talaga. Ano yung feeling? Kasi nakwento mo before, coming from Lasal, mas malaki yung tiwala sa'yo ng community. And then you made that shot that ended the 36-year drought. How does that feel? Yan nga. Nakita mo yung mga ibang yung UP community nagsisiyakan. Sobrang nakaka-overwhelm talaga. Tapos yung grabe pa yung support nila sa amin. Yes. Grabe yung basta iba maglaro para sa UP. Iba talaga. So sa mga nabanggit nyo, mahaba yung proseso na pinagdaanan nyo to get to where you are now. It was not just talent, it was also a lot of hard work.